Nito lamang ay nag-viral at naging usapin online itong issue patungkol po sa 299 pesos. Naka-promo pa ata kasi 99 eh. 299 pesos na halaga ng engagement ring. Ayun. So nagtatalo ngayon yung mga netizens, ano? Parang kailangan ba maging big deal kung magkano yung engagement ring na ibibigay sa'yo, kung ilang karat ba yung ibibigay na engagement ring sa'yo, o hindi naman dapat maging big deal ito sa'yo. Dahil ang importante ay kung paano kayo nagsasama. Kumbaga, isang tabi mo yung material na bagay. Importante kung paano yung inyong relasyon, kung paano kayo nagmamahalan. Well, nagkaroon ng debate online ng mga netizens dahil nga, apparently, yung lalaking bumili ng 299 pesos, may kakayanan naman bumili Ayun. ng mas malalim o malaki pa yung value na sing-sing. Parang tinipid niya o hindi niya binibigyan ng value yung kanilang 8 years na relationship. From the words nga noong kumbaga, nung nag-post, yung nag-share ng storya na yun, ganun ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi man lang niya pinag-ipunan yung engagement ring o baliwalain na lang natin kasi sayang naman daw yung moment na nag-propose sa kanya yung kanyang boyfriend for 8 years. Pero bago po tayo ma-carried away sa usaping ito, alamin muna natin ang iba't ibang reaksyon at pananaw ng ilan po nating mga ka-RSP tungkol sa usaping ito. Ano naman ibibigay sa akin, tapong ko pa yung 200 plus na yan. Pero kung mahal ko yung lalaki, okay, kahit na wala. Okay lang naman. Kung yun lang naman talaga yung kaya, wala nang problema yun. Sing-sing lang naman yun, be. Sing-sing lang naman yun, be. Diba? Hindi ba tayo yung presyo ng sing-sing sa mahal mo eh. Sa akin siguro ayos lang po, okay lang po. As long as na mahal nyo yung isa't isa. Kasi di naman nasusukat sa halaga yun eh. Kung paano kung 299 lang yung sing-sing, pero may savings ako 1 million, di ba? Okay, yung mga sagot Oo nga ng eh. mga natin, nakababayan May mga punto natin, May mga Totoo. punto. Iba-iba eh. Iba-iba ang sitwasyon, pero lahat sila may punto. Pero kaugnay pa rin po nito, ay makakapanayan po natin si Sir Mike Celis, isang Global Master Coach, para hingin naman ng kanyang opinyon at pananaw patungkol sa usaping ito. Magandang umaga po sa inyo, Sir Mike. Magandang umaga sa inyo lahat, sa mga viewers at listeners sa RSP. Hi, Sir Mike. Happy New Year. Diane at Audrey po ito. Sir Mike, ano ba ang iyong opinion o pananaw sa viral na 299 pesos engagement ring na bumagyo po ng iba't ibang mga reaction sa social media? Okay, so tingnan muna natin to sa isang pamamaraan kung saan nakafocus, kaya ito nag-viral kasi it goes against the norm and the expectations of the society. Sabihin, di ba, dahil nga nakasanayan natin na kapag nag-propose, medyo ang nakikita natin sa social media o sa ibang tao or even sa mga kapamilya natin na kailangan medyo magarbo, di ba? So doon nakabase yun. Nagkakaroon ng expectations na unmet. Kaya naging viral to kasi para sa ibang tao nasusukat ang halaga ng pagmamahal, 'di ba? Or yung kahalagahan ng isang relationship doon sa sing-sing na 'yon dahil ito ang simbolo ng proposal. Yun. Well, Sir Mike, sa issue, marami yung nagkomento na valid naman talaga yung nararamdaman ng girl about sa sing-sing, pero mali yung pagpapost pa nito online. Kumbaga, pinakalat niya pa yung personal na information nila, di ba? Paano ba nakaka-apekto ang ganitong mga pangyayari o issue sa isang relasyon? Okay. So, again, pag sa isang relasyon, dapat ideally, kayong dalawa lang nung karelasyon mo yung involved. Lalo na kung medyo sensitive yung topic. Lalo pat naging viral ngayon, I doubt it kung hindi na lang pa nung lalaki na siya yun, di ba? So, again, itong mga ganito kasi mas maganda na lilinawin mo muna kasi nga, sabi nga ng iba, hindi mo naman alam yung objective. Kung may kakayanan yung lalaki na bumili naman ng sing-sing, bakit nga ba siya nag-spend ng ganito? May gusto ba siyang patunayan? May gusto ba siyang
gawin or pag-investa ng ibang pera nila. So dapat mas mahalaga na kinonfirm muna nila bago nag-blow up into a big proportion kasi nga maraming mga biases ang papasok at maaring ma-pressure tuloy yung lalaki or mahiya or mapahiya, di ba, in the process. Ayun. So, yun. Pero ito, Sir Mike, kunwari, ako, merong mag-propose sa akin, tapos binigyan niya rin ako ng 299 pesos na engagement. Kung ako ay masasaktan, kung sakasakali man, kasi kunwari, I value, yung kumbaga material things. Valid ba yung mararamdaman ko? Okay lang ba yun, Sir Mike? O ano ba dapat yung tinitingnan ng isang babae sa kanilang relasyon? Considering, kunwari matagal na rin kami, mga 8 taon na rin kami. At medyo may kaya naman yung partner. May kakayanang bumili. May kakayanang bumili, I mean, ano ba yung dapat kong maramdaman? Okay lang ba yun? I mean, tell me more about that, Sir Mike. Okay, so first things first, lahat na nararamdaman ng mga tao ay nakabase sa kanilang mga experiences. So whatever you feel during the time is considered valid. However, we must look at it this way. Again, while growing up, lahat tayo dito sa society natin, we romanticize itong love, di ba? Parang ang saya-saya na pinapakilig tayo, we feel very important based doon sa mga binibigay sa atin. However, we forget the fact na nung nagliligawan pa lang kayo, binigyan ka lang ng candy or ng hamburger, masaya ka na. Di ba? So, di ba? Di ba? May kilig pa rin. So, what difference does it make? Di ba? Kung iisipin mo in the long run, you just don't base it on one situation. Love was never about that. Love and commitment is all about how long you've been together, what you've been through highs and lows, and that ring is not a sign of whether that love is worth keeping or not. It's just a symbol, di ba, na parang pwede mong panghawakan but it's not the value per se nung relationship nyo. Okay. Alam mo ito, bigyan ka ng 1 milyong singsing pero may ibang babae. Ganon. Talaga So, siya. depende rin sa sitwasyon. Pero ito, Mike, Sir Mike, yung value kasi 299 pesos. Hindi ba parang ang mensahe nito ay insulting naman kung merong kakayanan ang isang lalaki na bumili naman ng mas medyo valuable na singsing considering 8 years na kayo at ang sinisimbolo ng engagement ring ay yung pagmamahal mo dito sa babae? Okay. Ang maganda kasi dito, Audrey, dapat nalaman din natin ano nga ba yung dahilan ng lalaki sa pag-purchase ng ganito. Kasi baka naman pinaglaanan niya yung kasal, di ba? Worth 1 million ba yung kasal? Or mas malaki, di ba? Or meron din naman, dahil may mga relasyon din, that you became so comfortable with each other, merong thinking na baka hindi naman kailangan na ng singsing. Marami rin naman kasi mga tao na hindi naman dumaan sa engagement at pakasal na lang. Di ba? Diretso na lang. Di ba? So again, in other cultures also, dito lang naman sa atin medyo pinapalaki yung part na kailangan yung singsing, malaki yung bato, di ba? Or mahal siya. But in other cases, baka dapat malaman muna natin ano nga ba yung talagang rason kasi baka valid naman. Or baka tinitindan din naman ng lalaki kung ano yung magiging reaksyon ng partner niya kasi in the long run gusto niya makita kung ano ba ang pananaw nito sa pera at sa relasyon nila. Ayun. Yun. Actually, So, kasi isang sinusubo? side lang yung nakita natin. Baka naman may dahilan nga yung lalaki kung bakit ganun. Probably, di ba? Parang katama, baka paglaanan na lang natin yung kasal, gawin nating mas magarbo, Yung mga or savings nga naman siguro, ilaan na lang natin dun para sa pagpapatayo ng bahay natin. Mas practical nga naman yun. Pero ito, kasi I remember kapag mga ganito, Sir Mike, di ba may mga love language yung mga tao? Kasi minsan talagang mahalaga sa kanila yung material na bagay, hindi mo rin naman maaalis. Kasi kung ang ilang mga babae mabigyan mo ng magandang bag, masaya talaga yan. Kumbaga, ganyan magbigay ng regalo yung ilan sa mga lalaki. Kasi alam nila na ang love language ng babae ay gifts o kaya material things, which is okay lang naman, di ba, Sir Mike? Oo, siguro maganda rin ditong talakay natin, Dayan, alam ba nila ang love language ng isa't isa? Kasi baka naman in-assume lang, di ba, ng lalaki na ever since, kung hindi nila napag-uusapan, okay na yung parang halimbawa, acts of service or quality time, di ba? Or words of affirmation. Or along the relationship, I'm sure within 8 years na pag-usapan nila, paano ba yung ideal na proposal, paano ba yung kasal, ganyan-ganyan. Baka never naman lumabas
yung sa Sing-Sing. Di ba? 8 So, years, baka may never? mga assumptions na dapat i-clarify. Di ba? Na kung magkano yung Sing-Sing. Di ba? Baka yun yung hindi lumabas. Basta magkakaroon lang ng proposal and all. Again, ang dapat dito is malinaw muna at alam nyo nga yung love language ng isa't isa. Kasi baka naman ina-assume no isang partner na since nasanay siya na okay naman yung acts of service, hindi naman materialistic tong girlfriend ko, eh okay na rin to. So yun. Pero alam mo ako, Audrey, thinking about sa mga senior din ni Sir Mike, okay lang din naman talaga kung mura yung engagement ring as long as maganda ang pagsasama natin after kasal. Kung iisip mo kasi that's a one-day event eh. That's a one-day occasion, but if you are willing to give all the love sa akin, loyal ka, okay lang kahit walang sing-sing, okay lang sa akin well, yan. then, okay nga yan dahil mas maganda yung mahabang pagsasama na maayos. Pero minsan lang kasi isang araw lang ang event na kasal. Okay. Isang araw lang ang engagement. So, ba't hindi mo pa gawing espesyal? Hindi ba masyadong insulting na yung ganong kababa ng value na sing-sing? Pero depende nga, hindi natin alam yung context pa nung relasyon ng dalawa, no? Totoo. Hindi nga natin alam kung totoo talaga yung post na yan eh. Or nag-clout lang eh. Kasi Diba? anonymous, kung sino yung nag-share ng story. But, Sir Micah, thank you so much sa pag-share ng inyong inputs dito sa 299 engagement ring at kumbaga lumawak din yung aming pagtingin sa issue. Thank you so much, Sir Mike Celis. At baka may social Thank media you. accounts ka, Sir Mike, na pwede pa naming i-follow. Kasi di ba you share also some life lessons? Yes. So you can visit www.coach-mikecelis.com or follow me on Facebook, Best Me Ever by Coach Mike Celis, Instagram, TikTok, ayan. Consistent naman yon. Thank you. Thank you, Coach Mike Celis. And again, Maraming happy salamat. sa inyo.